Kalame. Ayun. Kalame. Kalame! Naisara na rin sa wakas ang ABS-CBN, the Abayas Network, since 1986. 1986 hanggang ngayon na kahit napaso na ang prangkisa ay gumagawa pa rin ng fake news tulad sa ganitong. Tingnan nyo yung larawan na impacto talaga magbalita yung Abayas na yan. Basahin nyo po ang context nila dyan sa baba. ABS. Paaresto daw at ipapatay ang manggugulo. Walay pulos magbalita. And if sa social media magfi-fake news pa rin kayo, talagang mawawalan na yung mga social media nyo. In behalf of International Police Commission, the HIPC, the International United Nations is with us. Napaka-malnourished nyo. CBN bastos magbalita. Unang-una kung bakit isasara dapat ang stasyon na yan, dahil lagi lang binabara ang ating Pangulo sa mga fake news nila, even in online. At pangalawa, hindi sila dapat masumpungan ng mga bagong henerasyon para sa mga kaba ng kabataan. At pangatlo, ang kasalanan nila noong 1986, noong EDSA revolution ng mga inatay ng mga dilawan. Ginamit nilang radio station ng ABS-CBN noong sa kapanahunan ng aming lola na dinaya nila through radio station na dapat daw mapalayas si late President, our great President Ferdinand Edralin Marcos. He is real, the real man, the real president, not Aquino. At ang pang-apat na kasalanan ng stasyong ito at ng Aquino, ang pagpatay nila sa sarili nilang mga asawa para marami ang malungkot upang gamitin ito as their fame weapon para sa ating late President Ferdinand E. Marcos. Kinawawa nila ang Pangulo, kaya ito na ang ganti sa inyo. Matuto kayo, rumispeto sa Pangulo at sa sambayan ng Pilipino. Huwag kayong masyadong mapanakit at mapang-abuso sa kakayahan namin ngayong kami bilang isang bagong henerasyon na kabataang nasa tamang daan at tamang pamumuhay na. Noon pa man, kahit sa huling lakas ng ating mahal na Marcos, ay nagamit niya pa rin nagmamakaawa sa mga dilawang Aquino na yan. Sino-sino nga ba sila ang dapat nating ipaban o dapat ipadeport sa Atlantic? Pupwede kaya si Drilon, Joel Villanueva, lalo na yang si Hontiveros, isang virus sa Senado, at si Coco Pimentel na nagkasakit ng COVID-19 dahil sa pagiging makasalanan. Ngunit baka siguro'y nagdusa na sa mga pagiging makasalanan kaya nakarecover. Kiko Pangilinan, lalo na kay Grace po, kaya po natin to. 100 million Filipino, nasa mga 10 na lamang sila o mga 15. Mas magandang magpasa na ng batas ang Highest International Police Commission na ibitay ang lahat ng corrupt politician, at lalo na yang aking Noynoy the Fourth na nagnakaw ng 3,500 gold bar dito sa PSP natin na inihatid, dinala sa Thailand na lang hinuong nakapahimulos ato. Uy, kaluoy gid nato sa panahong Aquino
kaluoy. At sana with the help of our Mr. President, his emergency power, sana gamitin niya para mapadeport na yung mga Aquino family sa bansa natin. Silang sakim, mga kulungo, unggoy, mga satanas ng Pilipinas. Ayaw ko pong makilala sila ng mga apo namin o ng mga anak, kasi sila din palang nagtago sa napakagandang kasaysayan ng ating bansa. Napakagandang Pangulong Marcos, Ferdinand Marcos, sapagkat lahat ng mapagmataas ibinabababa ng Diyos hanggang sa kasulok-sulukan ng mundo, hanggang sa kaniyang kamatayan o sa kailaliman ng dagat. Bagamat kakaiba na yung init ng panahon ngayon, ang degrees ay umaabot ng 45. The sun is still going, approaching our homeland. Di dahil sa tinatakot ko kayo, gusto ko lang ay maging preparado tayo ngayon at sa mga darating pang, sa mga magagandang araw o lugar kung saan karapat dapat tayong manahan, tatahan. At ang isa sa ipinapanalangin ko kung darating man ang panahon na yun, sana sa tulong ng Diyos ay maihanda ko na rin, lalo na ang aking mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan. At baka rin sa New World Eminent, baka magkakaapo pa ako bago pa man dumating ang pinakabanal na araw para sa mga taong sakawan, mga taong laging solido sa pagsunod sa tamang landas ng buhay. I-continue po natin ang kasunod tungkol sa mga kurap ng batas para maibitay. Nasa mga 11 lang naman yan sila dyan ng mga corrupt. Tayo bilang 106 million Filipino dapat na magkaisa. Dapat tugisin yung mga corrupt na yan, lalong lalo na may COVID ngayon na nagsitago ang mga inatay. Ako bilang dito sa Cebu na napipirmi diri sa Cebu, maayo na untag piliin ninyo og tarong ang mga himuon nyog senador diha sa Manila, sa Sandigan Bayan, para mutsada muhayahay na ang Pilipinas ug mga kabataang matagal nang naghirap kahit 3 beses man lang makakain sa isang araw, hindi pa magawa dahil sa mga nagmamahalang saging, limon na ini-import na naman sa USA, yung mga kurap ng mga organiko, agrarian dyan. At kung bakit napavlog ako ngayon, dahil ganito kamahal ang bansang Pilipinas, lalo na sa mga kabataang naghirap. Nakaraan nung 2017, napabisita ako dyan sa Caloocan, malapit sa doon sa Banlintawak. May negosyo lang akong pinuntahan at yun nga, tumawid ako sa tulay. Nadaanan ko ang isang bata na nagtitinda ng mga kakanin at ng ice candy. Binilhan ko at iniwanan ko ng 500 pesos. Ganyan ko kamahal ang mga kabataan ngayon. Masisipag, mababait sa magulang, laging sumusunod
Kasi alam nila yung paghihirap ng magulang nila. Lalo na din ako isa sa naghirap na sana yung mga backup gold natin dyan sa BSP ay kahit 20% magamit natin ngayon sa panahong pandemic, sa panahong pandemic months natin, para man lang wala nang naghihikaw sa gutom. Dapat ay sobra-sobra na yung mga pagkain natin, yung mga healthy food na maibigay ng ating BSP. Mga mahal naming taga BSP, binisita po kayo nakaraang April 27 ni His Majesty Tiburcio Villamor Marcos dyan sa Central Bank of the Philippines. Siya po ay isa sa royal family under the Code of Quran, now BSP, at lahat ng all officials, governor, deputy governors, and trustees. I would like to call your attention, and to all BSP governors, tulungan niyo po sana kami ngayon. Magkaisa po tayo, sapagkat hindi matatapos itong quarantine o itong COVID-19 hanggat hindi pa maibabahagi ang para sa mga Pilipinong matagal nang naghirap, na matagal na ring inalipin ng mga oligarko. Ilang dekada na kaming naghirap ng mga grandpa namin, mga lolo, lola, dahil sa Illuminati banks na laging nag-imprinta. At ang puot ng Diyos ay hindi mawawala hanggat di nyo papansinin ang ECOSOC of Alpha and Omega World Development Marshall Programme and our highest international police commission, the implementor. Para naman sa lahat ng mga Pilipinong nakikinig ngayon, ramdam nyo bang inuuna ni COVID ang mga corrupt politicians and bankers? Lalo na sa mga senator doon sa USA, lalo na sa Italy at sa Brazil. Sila ang unang nilinis ng Diyos, kasabay sa bagong simoy ng ating environment. Muling nagukom ang mundo sa pangalawang pagkakataon at sa mahal kong Pangulo. At sa lahat ng mga IT assistant ng BSP, kawal ng BSP, mga Pilipino kayo, di nyo man lang ba kami sasamahan para sa tunay nating kaginhawaan na ito'y kaalinsunod sa pagsabay ng pakakak ng quarantine at freedom na para sa mga pamilyang Pilipino, the liberty, ang hustisya ng kasaganahan. Maski ako, ramdam ko na rin ang hirap ng panahon, kaya ako na paggawa ng ganitong uring video. Kasi sa araw na ito mismo, gutom ang gumising sa akin. Dahil kagabi, tipid lang ang kain. Ganito na lamang ba tayo para sana ang sarili nating Bangko Sentral? Ang Italy at ang Pilipinas. Italy is the first world at ang Pilipinas is the third world. Si Italy na mahilig sa alcoholic, kaya hindi napaghandaan ang health nila, while the Philippines ay napatino ng namuno
hindi lang ng Pangulo ng Bansa, kundi sa relihiyong lingguhan may aral tayong nalalaman bawat pagsamba. Kaya blessed tayo kasi vegetarian tayong mga Pilipino than Italy na puro inuman sa bars, than Italy na nandun ang corrupt IOR Vatican banks na kinamkam lang ang 2.8 billion euro as of 2019. Ewan ko kung nasaan na. Kung ginamit lang sana yun sa Africa na putik na lamang kinakain. Italy ang tipaklong, Philippines ang totoong langgam. Ngunit kailan pa ba kasi natin dapat gamitin yung ginto natin sa principle? Almost sabay na pumasok ang COVID-19 sa Italy January 31st at sa Pilipinas January 30th. Kung iisipin, bakit ang Italy nasa 132,547 na ang affected, ang Pilipinas nasa 3,660 lang. Ngayon ay nasa 8,000 na yata. Italy has an area of 301,338 kilometers, while the Philippines is 300,000 kilometers. Halos magkasing laki lang. Italy's population is 48 million, while Philippines is 106 million point 65,000 in years of 2020. Mas populated and mas congested. Uulitin ko po, right now, ang total ng population ng Pilipinas ay nasa 109 million point 339,000 plus na po. Kahapon, yesterday, mas populated and mas congested dapat sana tayo. All knows and mind that Italy is considered as the first world country and the Philippines is third. Our president made an immediate response action to control the spread of pandemic. Huwag po sana nating sayangin ang oras na iginugugol ng Pangulo sa atin. Sana yung bagay man lang na yun, ma-appreciate natin to comfort our beloved president. Love our president. Support our President Duterte is the world's most Googled search president. Wow! In addition, ito yung total deaths ng Italy. Just 27,967 as of April 30. I am here because I love my country. 600 plus. At ang active cases na natin ngayon ay nasa 70k plus. While sa Italy, active cases nila is 205,463. Napakalayo natin. Napakalayo natin mahal kong bansa. Kaya salamat sa Diyos, ilan lamang nagkaroon ng COVID sa ating bansa. Kasama na yung mga corrupt. Doon. Imagine yung laki ng difference. Sa tingin ba natin, pabayang gobyerno natin? Let's just be thankful to our beloved president. Kaya ganoon na lang rumal-dumal ang nangyari sa Italy at USA sapagkat pinabayaan na sila ng Diyos. Hindi sila makadiyos. Mas inuuna nila ang paglalasing o ang paggawa ng gawaing sanlibutan, mga pagsusugal. Sana may matutunan tayo sa COVID na to. Sariwain po muna natin ang Isaiah 26:20. Go home, my people, and lock your doors. Hide yourselves for a little while until the Lord's anger has passed. The Lord is the most hatred to all na
Tayo na, Pilipinas. Nawala ng oras at panahon sa kanya, tulad ng Italy, Australia, Brazil at iba pang malalaking bansa. At sana tayong mga makadiyos na Pilipino, mga gwapo o gwapa, mababait na Pilipino, tayong mga makadiyos na bansa na may maraming relihiyon, ngunit iisa lang naman pala ang totoo. Yun ay nasa tandang sura lamang nakabase. May mga goal tayo na mas dapat uunahin ngayon. Yun ay ang mas malapit sa Diyos, ang magli-left sa life na to ay walang gantimpala. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, sapagkat lahat tayo ay may kakamting buhay na walang hanggan. Pagkat tayo'y naniniwala lang sa isang tagapagligtas na si Kristo Jesus, pero kulang ang magtiwala lamang. Dapat ay meron kang aaniban o papasukang kawan, a fold you have to entered, isang sanga na malaki nang naibunga, malayo na ang narating, na kilalang kilala ng buong mundo o ng maraming mga presidente ng bawat bawat bansa. Mahal na mahal tayo ng Diyos, bansang Pilipinas, kung kaya't nasa 2% lang yung affected dito sa atin. Tapos sa Italy, sobrang kasi nga makadiyos tayo na maraming relihiyon, ngunit iisa lang pala ang tunay na dapat aniban na ng lahat kong mga mahal na kaibigan, kapitbahay, lalo na sa mga kamag-anak ko, mga mahal kong nasa Bukidnon, Valencia, Naawan, si Dulo Arturo, sa Cebu, Argao, Sultones family, Macaldi family, Toga family, Mulihon family, Madula family. Mga mahal ko kayo. Kulang na kulang kung maniniwala ka lang, hindi sapat yun. Bagkus ay kinakailangan mong gumawa o may aaniban o may papasukang kawan, or the flocked whom will only believe in Him cannot inherit, di makakarating sa napakagandang bagong bayan. But if you do believe with act to life and redouble all your efforts para makapasok lang, you ain't gonna iwan sa old earth na ito. Sana may natutunan kayo. Sana po tulungan niyo po mag-implement na ang non-government organization namin, Alpano Mega World Development Marshall Programming, at ang HIPC UN ECOSOC, with the help of our beloved BSP governors. Please do help us, lalo na ngayon na may pandemic na mas kinakailangan nito ng buong bansa, para wala nang magugutom pa o magsisisi pa ng mga LGU na totoong kilala na natin. Nagsisimula na ang magandang buhay sa ating bansa dahil sa New Normal Act na ipinasa ni Senator Manny Pacquiao at ng Pangulong Duterte. Napakasarap na ng simoy ng hangin sa mga syudad at nayon. Ganyan na kaganda ang bansa, lalo na't pwede nang usigin
ang mga corrupt TV network dahil sa emergency power ng ating Pangulo, and very glad and thankful sa mga mag-share, comment at mag-care o heart sa vlog na to. Mahal kong Pilipinas, magkaisa. We will all together win as one, as a nation. We will rise up, we will rise like a day, we will rise for you. Para sa tunay na pagbabago, tayo na Pilipinas, tayo na kay Rodrigo Duterte. Para sa tunay na pagbabago, we are the champion, my friend, 'cause we are the light of the earth. We are the champion, we are the champion. No time for loser, 'cause we are the Philippines of the world. Alamak, mga krimen, Sa mga nanood at sa mga patuloy rape, magbabawal droga at mga TikTok. nakawan. Dapat nga Sawadee ka, thank you. Thank you so much. The United Nations Pilipinas. of Huwag United limot mag-subscribe at i-share po sa mga group chat nyo. Thank you. Salamat kayo sa mga naminaw. Land of the morning, child of the sun returning, with fervor burning, thee do our souls adore. Land dear and holy, cradle of noble heroes, ne'er shall invaders trample thy sacred shores. Ever within the skies and through the clouds and all the hills and seas, do we behold the radiance, feel the throb of glorious liberty. Thy banner dear to all our hearts, its sun and stars alight. Oh, never shall its shining fields redeem my tyrant's might. Beautiful land of love, oh land of light, in thy embrace this rapture to lie. But it is glory ever when thou art home, for as thy sons to suffer and die. With our 5-star Director General Sir Jenny Pico. We're from Quezon City Command. Melanie, Almera, Janpo, and Christian. Thank you.